Mama Olivia reached out for my hand and gave it a gentle squeeze. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi. "You don't know how happy I am seeing you again, Anna," she said with a very gentle voice. Sinuklian ko ng ngiti ang binigay niya sa akin. Ipinato ang isa kong palad sa kamay niyang nakahawak sa isa kong kamay. "Ako rin naman po, Mama. Sobra ko po kayong na-miss," I said. Bigla ako nabahala when her eyes got teary. Nanlaki ang aking mga mata. "Oh my God, Mama! May sinabi po ba akong masama?" Nataranta kong tanong, na bahagya niyang ikinatawa. Umiling siya, pinunasan ng ilang butil ng luha na nagsipaglaglagan sa kanyang mga pisngi. Then she took a deep breath. "I'm sorry. I just got emotional. Ewan ko ba? Madali na lang akong maging emotional ngayon. Ganito ata kapag tumatanda na," she said and chuckled, na ikinaluwag ng aking paghinga. That got me worried. Muling bumalik ang ngiti sa aking mga labi. Mama Olivia's free hand went into my face at marahang hinaplos ang aking pisngi. "I have always liked you for my son, Anna. Noon pa man, alam ko na magiging mabuti kang asawa, and I am so happy noong nagpakasal kayong dalawa. Hindi man dahil sa nagmamahalan kayong dalawa, but I believe na doon din kayo pupunta, that Lucas will learn to love you. Ngunit nagkamali ako. Nagkamali ako sa paniniwala kong yun." Ramdam ko ang lungkot sa kanyang boses, and it made my heart ache. Noon pa man, palagi nang ipinapahayag ni Mama Olivia ang pagiging boto niya sa aming dalawa ni Lucas, and I saw how happy she was before when Lucas and I got married. I also witnessed how it broke her heart when Lucas and I separated. Iniyuko ko ang aking ulo, but Mama held my chin and made me look at her. "It broke my heart when you two separated. Ngunit sa tuwing tinitignan kita ngayon, hindi ko maiwasang matuwa. Look at you now. Look at the woman that you've become. Ibang-iba ka na sa dating mahiyain at walang kumpiyansang Ana. You are now very confident with yourself, and I am so proud of you, Iha. I am very proud and very happy of what you have become today." She took a deep breath. "Alam kong mahirap, pero sana matutunan mong patawarin ang anak ko. It's not easy, Ana, but please, learn to forget the past. Move forward, Ana." Napatigagal ako sa kanyang sinabi. I tried to speak but I can't find my voice. Tila may bikig sa aking lalamunan that I find it so hard to speak. Ayoko mang aminin, ngunit tinamaan ako sa kanyang mga sinabi. Mapait ako napangiti, kagaya nga ng sinabi ni Mama. Hindi madali. Hindi madali ang magpatawad, lalo na halos patayin na ako sa sakit ni Lucas noon. Physically and emotionally, hindi man niya ako madalas pagbuhatan ng kamay, ngunit araw-araw naman yan dinudurog ang puso ko, ang pride ko, ang buong pagkatao ko. Lucas is like a poison to me. Loving him is like bruising yourself. Loving him is like killing yourself. And maybe, it was also my fault that he was able to hurt me. And until now, I am still hurting. Dahil hinayaan ko siya. Hinahayaan ko siyang saktan ako at patayin ako ng paulit-ulit. Kasalanan ko dahil masyado ako nagpabulag sa pagmamahal ko sa kanya na nakalimutan ko na namahalin ang sarili ko. Huminga ako ng malalim to stop my tears from falling. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muli pang iiyak dahil sa kanya at paninindigan ko ang pangakong iyon. Ipinapangako ko sa sarili ko na kung maiiyakan man akong muli, ay iiyak ako para sa taong deserving sa mga luha ko. Sinalubong ko ang mga mata ni Mama. I was about to speak when Lucas came into the picture. Nasa likuran siya ni Mama at nakakunot ang kanyang noo. "May problema ba?" tanong niya. His eyes were on me, ngunit iniwasan ko ang kanyang mga mata. Hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya. Not now that I am on this state, hurting and in pain. I don't want to see me on that state again. Ayokong makita niya at isipin niya na ako pa rin ang dating Ana na mahina, na iyakin, na masokista, na hindi kayang ipaglaban ng sarili. I am done being that Ana. "Ma,"
Tawag pansin niya sa kanyang ina nang hindi ako sumagot. Lumingon naman ang mama sa kanya and gave him a small smile. Nothing, iho. Nagkikwentuhan lang kami ni Ana. Sagot ni mama sa kanya. He doesn't look like he's convinced with what mama has said. Ngunit hindi siya nagkomento pa. Instead, muli niyang binalik ang tingin sa akin. Hindi ko man siya nakikita, ngunit ramdam ko ang init ng titig na iyon. Yung titig na tila binabasa ang nasa isip ko. Yung titig na tila pumapasok hanggang sa kaluluwa ko. And I don't like it, kung kaya't pinili kong salubungin ang titig niya and showed him a blank expression. Mas lumalim ang gatla sa kanyang noo. We stared at each other. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Not even Mama Olivia. It seems like she felt the tension between me and Lucas. Naputol lamang ang pagtitigan namin nang biglang may tumikim sa likod ni Lucas. Nang dumako ang tingin ko roon, nakita ko si Maristela na nakataas na naman ang kilay at matatalim na naman ang titig na binibigay sa akin. I can't help but grin as I look at her. Triggered much? Gusto ko sanang sabihin, but I choose not to. Baka mag-alburuto na naman ang babaeng to at sugurin na naman ako. Ayoko namang mag-away kami sa harap ni Mama Olivia. So, what's with that stare fight? Tanong niya. Saka lumapit kay Lucas at humawak sa braso nito. It made me roll my eyes. At hindi ko yun tinago. She saw it, and I swear, I heard her gritting her teeth. As if she's a wild beast who's about to kill her victim. A wild bulldog. Hindi ko napigilan ng sarili kong mapatawa dahil sa naisip ko. Kasalanan to ni Ninita eh. Kung ano-ano tuloy pumapasok sa isip ko. What's funny? Maristela asked. Matalim ang boses nito na para bang kapag may sinabi akong hindi niya nagustuhan, sasakmalin niya ako ng buong buo. And it made me giggle even more. Sinalubong ko ang kanyang tingin. Umuusok na ang kanyang ilong sa sobrang inis. At mas tumindi pa iyon nang binigyan ko siya ng nakakalokong tingin. Pinasadahan ko siya ng tingin. She is wearing a revealing dress na konting galaw niya lang ata. Makikita na ang singit niya. Labas na labas din ang cleavage niya. Na tila ba pinangangalandakan talaga iyon. Kulang na lang lagyan niya ng tagang cleavage niya na, Hey, may cleavage ako. Maiinggit kayong lahat, mga flat. God, she could pass a high-class hooker. Stop laughing, you Say that word. At hindi ako mangingiming kalagkarin ka palabas ng bahay na to. Mama Olivia said, cutting off Maristela. Gusto ko sanang humalakhak nang may kasamang palakpak. Nang tumahimik si Maristela at kinuyom na lamang ang kanyang kamao. Habang gusto ko namang talunin ng yakap si Mama. Parang bula na nawala ang mga nararamdaman ko kanina. Panira kasi talaga tong si Maristela eh. Panira na nga ng relasyon. Panira pa ng moment. She's really good ruining, huh? I was expecting Lucas to defend his bulldog look-like fiancé. Ngunit hindi yun nangyari. Umiling lamang siya at lumapit kay Mama then kiss her cheek. Tila nadismaya naman si Maristela sa ginawa ng nobyo. Maybe she was also expecting what I was expecting. Kung mabait lang sana siya, maaawa ko sa kanya. Pero dahil malandi at mga agaw siya, tatawanan ko na lang siya. But of course, not here. I'll be going to the office, Ma. May board meeting kami and they expect me to be there. Pagpapaalam ni Lucas. Tumango si Mama. Okay, he'll be home for dinner? She asked. Tumas ang aking isang kilay nang tignan niya ako. Umangat ang kanyang labi bago siya sumagot kay Mama. Huwag niyo na lang po akong hintayin, Ma. Baka malate po ako ng uwi. He replied na mas nakapagpataas ng aking kilay as I crossed my legs habang pinag-cross ko naman ang aking mga braso sa aking dibdib. What the hell is this guy thinking? Okay, take care, iho. Tanging sagot ni Mama na sinagot lamang ni Lucas ng tango. Bago umalis, muli niya akong sinulya pa ng tingin na ikinakunot ng aking noo. Hindi ko na lamang yun pinansin. Nang lumabas si Lucas, sumunod naman si Maristela. Akma pa siyang hahalik sa pisngi ni Mama, ngunit bago pa man dumampi ang kanyang labi sa pisngi ni Mama, tumayo na si Papa, dahilan para mapatda si Maristela. Binalingan ako ni Mama. Join me for breakfast, Iha. Nagugutom na ako eh, she said. Saka nagpatiuna na ng lakad patungo sa dining area. Tumayo naman ako, ngunit bago ko sinundan si Mama, hinarap ko muna si Maristela.
na ngayon ay pulang-pula ang muka. Kung dahil sa pagkapahiya o galit, hindi ko alam. Muli binigyan ko siya ng nakakalokong ngisi. Bye, Maristela. I mockingly said and waved her goodbye. Saka tuluyang sumunod kay Mama sa dining. Katatapos ko lamang makipag-usap kay Sarina sa Skype nang tumunog ang aking cellphone. Napangisi ako na makita kung sino ang tumatawag. It's Lucas. I immediately answered the call and was about to speak nang unahan niya na ako. Let's meet at the Leventis Hotel, room 204. Now, he said. Tsaka ay binaba ang tawag. Nanlaki ang aking mga mata at napaawang ang aking mga labi. What the fuck was that? Bala ko sanang tawagan siya pabalik at murahin nang makatanggap ako ng isang mensahe from an unknown number. Kaagad ko yung binasa at napangisi ako. Hi Anna, it's Jackson. I'm here at the Villamore Pub. Let's meet? Ikaw naman ngayon na maghintay sa wala, Lucas. Nilibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng Villamayor's Pub and looked for that one familiar person. Selena! I heard that familiar baritone voice calling my name. Kaya kaagad kong hinanap ang may-ari ng boses na yun. 7:00 pa lamang ng gabi, kung kaya't hindi pa ganun karami ang tao sa pub. Kaya naging madali rin sa akin ang mahanap ang taong yun. Kaagad ko siyang nakita sa isang table at kumakaway ito sa akin. I walked towards him with a wide smile on my lips. Nang nasa harap ko na siya, kaagad ko siyang nilundag ng yakap na kanya namang ikinatuwa. Nang kumawala ako sa kanya, hinampas ko ang kanyang dibdib. Namiss kita, I said gleefully sa kanyang ikinatawang muli. Ganyan ka ba kung makamiss? Nananakit? He said. Sumimangot naman ako sa kanyang tinuran. He chuckled and ruffled my hair like a cute puppy. Mas lalo akong sumimangot. He laughed so hard that caught every customer's attention. Muli ko siyang hinampas at pinandilatan. That caused him to stop laughing. Ngunit halata naman nagpipigil lang siya. Hinayaan ko na lang siya na pumwesto ng upo sa aking tabi. Inilagay ko ang aking shoulder bag sa aking tabi. While he called the waiter, I heard him order a drink for us. Habang kinakausap niya ang waiter, inabala ko naman ang aking sarili sa pagbabrowse sa emails na natanggap ko. I was about to open an email when a message popped up. It was Lucas. Where the fuck are you? Iyon na nakasaad sa mensahe. Napangisi ako. Ramdam kong inis sa text niya. Alam kong ayaw na ayaw niyang pinaghihintay siya. Sunod-sunod ang pagdating ng mga mensahe na galing sa kanya, which made me grin. Hindi na rin ako nag-abalang replyan pa siya. Instead, I continued on reading the email that was sent to me. Ngunit naputol na naman iyon when a notification popped out again. But this time, it isn't a text message anymore. It was a call, and it's Lucas. Pinatay ko yun, but he just called me again. Muli ko yung pinatay, but again, he called. Papatayin ko sana yun nang biglang magsalita si Jackson sa tabi ko na aking ikinagulat. Sagutin mo na, Aniya. Tinaasan ko siya ng kilay. Chismoso mo talaga, I told him and rolled my eyes. Saka ko pinatay ang phone ko para hindi na ako makulit pa ni Lucas. Bahala siyang pabutian ng mata sa kahihintay. Hindi ako chismoso, no? Sadyang maingay lang talaga yung phone mo. Napaismid ako sa kanyang sinabi. Sa ingay ng pub, narinig pa talaga niya ang ingay ng phone ko. Hindi na lamang ako nagkomento. Inilibot ko na lamang ang aking paningin sa bawat sulok ng pub. What are you planning, Anna? Biglang tanong ni Jackson, na ikinataas ng aking kilay. I looked at him and found him staring at me intently, na tila ba ini-examine ako. What are you talking about? And besides, hindi ba dapat kinukumusta mo ako? Di ba yun dapat ang una mong itanong sa akin? I said and I chuckled lightly. Nagkibit naman siya ng balikat. I won't bother asking you how's your life, since nakikita ko naman na okay ka. Besides, alam ko naman ang mga nangyayari sa'yo sa Canada. Sagot niya, bago sumimsim ng kanyang inumin, na hindi ko man lang napansin na inilagay na pala ng waiter. What do you mean na alam mo nangyayari sa akin sa Canada? Nagtataka kong tanong sa kanya. Sa 4 na taong pananatili ko sa Canada, tanging si Mama Olivia lamang ang madalas kong makausap, kaya't nakakapagtaka mga sinasabi ni Jackson. Nagkabit lamang siya ng balikat, muling sumimsim ng kanyang inumin. Tila wala siyang balak na sagutin ako. Hindi na rin ako muling nagtanong pa. Sa halip,
Kumuha rin ako ng inumin na nakabandera sa lamesa at inisang lagok ko yon. Wow, wow! May balak ka bang magpakalasing, ha? Jackson asked, na aking ikinatawa. I just wanted to celebrate, sagot ko. Celebrate what? Nakakunot noong tanong nito, which made him look so adorable. Gusto ko tuloy pisilin ang pisngi niya. Celebrate our friendship of seeing each other again. It's been 4 years, and I really missed you, I exclaimed. B, pag-ulit niya sa dati naming tawagan. Yes, we call each other B. It was actually his idea. It happened nang minsan, talakan ko siya dahil sa pambabae niya. He said that I really sounded a B sa tuwing pinagagalitan ko siya. I have an idea, Jackson exclaimed. Ano na naman? Bulyaw ko sa kanya na ikinangisi niya lamang. Inis pa rin talaga ako sa pagiging babaero niya. Ilang babae na kaya napaiyak nito. Tapos paring baliwala lang sa kanya. We will have a CS, aniya, na ikinukunot ng aking noo. CS? Si Sarian? I asked innocently. Humagalpak naman ito ng tawa na mas lalo kong ikinasimangot. No, silly. It's call sign. Aniya, habang may malawak na ngisi sa kanyang mapupulang labi. I can't help but roll my eyes on him. What for? Ano tayo, magjowa? I said. Basta. Dapat may call sign tayo. And since you really sounded like a B, whenever you piss at me, I wanted B to be our call sign. Napailing ako nang maaalala ang eksenang yun. Tumanggi pa ako noon, ngunit talagang nagpumilit siya hanggang sa wala na akong nagawa, kundi ang umuo na lang. Jackson is persistent. What he wants, what he gets. Iyon ang motto niya sa buhay. And in all fairness, nakukuha naman niya talaga lahat ng gustuhin niya. I heard you're still single. Still afraid of commitment? I asked, as I sip from my drink. Why? Interested? Aniya, at bumaling sa akin na may nakakalokong ngisi sa kanyang labi. Gago. I just said. Napatawa siya sa aking tinuran. You're not getting any younger, Jackson. You're 30 already, and I think it's the best age for you to settle down. Lalo na ngayon. Ikaw na nagmamanage ng kumpanya nyo, di ba? You need an heir. Pagkomento ko, bakit ikaw? Malapit na rin mawala sa kalendaryong edad mo, di ba? But you're still single. Napaingos ako. Hindi naman kasi ako nagmamadali. Nadala na ako eh. I said, then took a glimpse at the crowd. I heard him chuckle kung kaya't bumalik kaagad ang atensyon ko sa kanya at inirapan siya. Mabuti naman nadala ka na. Kasi the last time that we talk, ang tanga-tanga mo pa rin. Napakamartir. Aniya, habang tumatawa. Hinampas ko naman ang kanyang braso na mas lalo niyang ikinatawa. Napailing na lamang ako. Seriously, Jackson? Why? Hanggang ngayon ba wala ka pa rin siniseryosong babae? Bumaling siya sa akin. At sa hindi malamang kadahilanan, biglang lumakas ang tibok ng puso ko nang magtama ang aming mga mata. May kakaibang emosyon sa kanyang mga mata na sadyang mahirap ipaliwanag. Meron, aniya, matapos ang ilang segundong katahimikan na bumalis sa aming dalawa. May babae akong gustong-gustong seryosohin noon pa man, but she was always takes me as a joke. Hindi ko alam kung bakit nagpalakas ng tibok ng puso ko yun. Dumb heart, what is happening to you? But now that she's free, sisiguraduhin ko nang hindi na niya ako ituturing na isang joke lang. I will make sure that this time, she will take me seriously. Aangkinin ko na siya. Aangkinin ko na dapat noon pa man ay akin naman talaga. And my heartbeat just tripled. What the hell? Iniiwas ko ang aking tingin kay Jackson. Hindi ko matagalan ng klase ng titig na binibigay niya sa akin. Tila may pinapahiwatig ang mga iginagawad niyang tingin. Ngunit hindi ko naman malaman kung ano yun. His gaze is so intense that it's making me nervous. Lalo na't magkalapit lang kaming dalawa. Our shoulders are touching and somehow, it makes me feel uncomfortable. Kahit ang pintig ng puso ko biglang nagbago. Napakalakas at napakabilis ng tibok nito na tila ba tumatakbo ko ng ilang milya. Lihim ako napamura. I had a crush on Jackson before at hanggang doon lang naman iyon. Crush, paghanga. Hindi yun ganun kalalim katulad ng nararamdaman ko noon para kay Luca.